Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH. so yun yung mga idol, unahin na nga natin itong nilabas na bagong list ng Ring Magazine sa kanilang Junior Featherweight Rankings ngayon 2023, August 29 mga idol. So sa bagong listahan nga mga idol, nangunguna ang dating undisputed bantamweight champion at kasalukuyang unified super bantamweight champion na sina Oya the Monster Inoue. So kasunod naman dito ang ating unified super bantamweight champion na si Marlon the Nightmare Tapales. Sinundan nga ito ng dating kampiyon ng Super Bantamweight Division na si Stephen Fulton, pang-apat naman sa listahan ang dating kampiyon na si Murodjon Akhmadaliev, pang-lima nga po rito ang 2 Division World Champion ng Mexico na si Luis Pantera Neri, nasa pang-anim na pwesto naman si Sam Goodman, pang-pitong pwesto si Raiz Alim, nasa pang-walong pwesto si Asad Hovhannisyan, at ang pang-siyam na pwesto mga idol ang tumalo kay Magic Mike Plania na si Elijah Pierce, at nasa pang-sampung pwesto naman ang ating angas ng Pinas na si John Riel Cuadro Alas Casimiro. So yun nga yung bagong listahan na nilabas ng Ring Magazine sa kanilang Junior Featherweight Rankings. At speaking of Junior Featherweight Division mga idol, pinag-utos na nga rin ng WBA na maglaban nga ang dating Unified Super Bantamweight Champion Murodjon Akhmadaliev kontra sa undefeated Mexican boxer na si Kevin Gonzalez. Ito matapos nga pong hindi matuloy ang bakbakan sana sa pagitan ni Murodjon Akhmadaliev at Tomoki Kameda. Ito matapos nga pong ibalita ni Kameda na lalaban na nga siya sa featherweight division. So binigyan nga lamang sila ng 30 days para ayusin ang negosasyon at kung sakaling hindi nga magkasundo, mauuwi nga sa first read ang kanilang bakbakan. Ito nga po si Akhmadaliev mga idol may kartadang 11 wins with 8 knockouts at may isang talo lamang. Habang ito naman si Gonzalez may undefeated record na 26 wins with 13 knockouts at wala pa nga pong talo. Sa iba pang balita mga idol, ayon nga po kay WBC Lightweight Champion Regis Prograis, kung sakaling araw hindi niya makuha ang laban sa undisputed Lightweight Champion na si Devin Haney, tatakbo nga raw sila sa kanilang Plan B. Ito nga ang labanan ang former 4th Division World Champion Adrian the Problem Broner. Ayon nga po kasi sa kampo ni Prograis, kung sakaling araw mahirapan sila kunin itong si Devin Haney, mapipilitan silang labanan itong si Adrian the Problem Broner. So maraming ang option itong si Regis Prograis para mamili ng kalaban mga idol. Number 1 mandatory challenger niya nga itong si Sandor Martin. At pwede niya rin kalabanin mga idol ang nasa pangalawang pwesto ang halimaw ng Junior Welterweight Division na si Gary Antuan Russell. So mga idol, kung ako nga ang tatanungin kung sakaling hindi nga makuha ni Regis Prograis itong si Devin Haney, mas maganda siguro kung maglaban itong si Gary Antuan Russell at si Regis Prograis. So ito nga po si Prograis may kartadang 29 wins with 24 knockouts at may isang talo lamang. Habang ito naman si Gary Antuan Russell may matinding kartada na 17 wins with 17 knockouts at wala pa nga pong talo. Pero mga idol, kung kayo naman ang tatanungin sino sa tingin nyo ang mas magandang itapat dito sa WBC Lightweight Champion na si Regis Prograis, so i-comment nyo lang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang muna mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo po kalimutan suportahan ang ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Club PH.